Hello, good morning everyone. So again, this is Ma'am Gwen, and right now I will be recording our midterm topic, which is the first aid and bandaging, no? Because face-to-face classes has been suspended due to hot weather. So I hope everyone is doing good, everyone is safe, and please stay hydrated, everyone. Okay? So I believe that this recorded discussion will be big help to everyone para hindi tayo mapag-iwanan no, sa ating discussion since papalapit na rin po yung ating exams. I think in 3 weeks time, midterm exam na po natin. So, kailangan natin habulin talaga yung ating topics and discussions para matapos natin yung ating topic before mag-exam. Okay? And also, I recorded this discussion because I know and I understand na hindi lahat merang stable and strong connection or Wi-Fi sa kanilang bahay. So at least, through this video, you can just access this anytime kapag meron na kayong stable internet connection. Okay? Okay. So, this morning class, I will be discussing to you our one and only topic for midterm, the first aid, bandaging, and types of wounds. So for our objectives, number one, we have to discuss first aid and the different types of bandaging. Number two, appreciate the importance of learning first aid and bandaging. And number three, perform the proper execution of different types of bandaging. So, we'll see if ma-achieve natin lahat ng objectives natin by the end of our discussion. So, our topic is first aid and bandaging. So, our topic is first aid. So, first aid class is the immediate care given to a person or victim who has suddenly become ill or has been injured. So when we say first aid class, it means paunang lunas, unang help, no? Unang tulong or unang assistance na binibigay natin sa isang patient or victim habang hindi pa dumarating yung medical assistance from experts like doctors or physicians. Sa first aid class, ang goal lang natin dito is to lessen or to minimize yung pain no, na nafe-feel ng ating victims due to the injury or accident na kanyang na-encounter. So, si first aid class, ang purpose niya rin is to prolong the life of our patient, di ba? Ang motto nga ni first aid is we have to save lives. So, yun yung kailangan natin maging objective, no? Pag nag-a-apply tayo ng first aid, dapat yung goal natin is mapahaba natin yung life ng ating patient habang wala pa yung medical assistance talaga na mag-cure sa kanya. Okay? Okay. Okay, so we also have here our role, no, of as first aider. So number one, we have to bridge the gap between the time of the accident and the arrival of the physician. Sabi ko kanina, yung first aid is paunang lunas or prior assistance lang po sa victims natin. So, yung sinasabi ditong bridge the gap between the time, alam niyo naman class, we are in the Philippines. So, masyadong matagal yung response, no? Minsan nga, namamatay na lang yung pasyente, hindi pa dumarating yung tulong. So, as first aider, yun yung dapat natin i-bridge, no? Yun yung dapat natin gawan ng solution. Dapat i-bridge natin yung gap between sa time na darating yung physicians or yung medical assistance at yung time na kailangan maghintay ng patient. Okay? So, for example, meron kang ni-rescue no, na patient and then tumawag ka ng tulong. Ang sabi sa'yo is, darating sila in 15 minutes. So, hindi tayo pwedeng mag-standby lang or maghintay na ng 15 minutes na dumating sila. So, as first aider, kailangan natin i-bridge yung gap, no, na hindi pa dumarating yung medical assistance. Pwede tayong mag-apply ng first aid, pwede natin i-interview yung patient natin so that we'll know kung kamusta siya, kung ano yung nararamdaman niya, para pagdating ng doctor, alam natin kung ano yung isasagot natin. If conscious yung ating patient. So, just like that class, we'll have to apply
first aid to bridge the gap, no, between the time of the accident and the arrival of the physician. Okay? Next is our role as first aider ends when medical assistance begins. So, as first aider class, hindi ibig sabihin na tayo yung unang nag-touch ng patient, isa atin na yon. Hindi natin pwedeng sabihin sa doctors na, ay doc, akin tong pasyente, wag mong gagalawin. Hindi pwedeng ganon. Kasi, although we are trained, no, first aiders, meron tayong certificates and all, hindi pa rin natin papantayan yung expertise talaga ng mga tao na nag-aral at nag-google talaga ng time just to know, no, the cure of this specific sickness, no, or disease or even accidents. So, natatapos po yung role natin as first aider kapag dumating na po yung tulong or yung medical assistance. And lastly, it doesn't intend to compete with or take place of the physician. Yun yung sabi ko kanina, no? Hindi ibig sabihin na naka-training ka bilang first aider is makikipagkompetensya ka na sa doctors or physicians na expert na talaga in this kind of field. Hindi pwedeng, ay, hindi to alam ng doctor, ito alam ko to. Hindi ganun. Okay? We are here with the same objectives to save lives, no? Kaya, pag dumating na yung doctor or physicians, if kinausap ka ng doctor, then mas better para at least makapag-communicate kayo kung ano yung first aid na ginawa mo. Pero pag hindi tayo pwedeng magsabi na, unsa maning doctor, wala dito gitagad. Kasi class, it's an emergency. So, dapat unahin talaga natin yung welfare ng ating patient. Okay? And then, as first aider, meron din tayong objectives. Yun yung sinabi ko kanina, class. Meron tayong long-term goals kapag naging first aider tayo. Of course, number one is to prolong life. Yun nga yung sinasabi ko, class, na kapag naging first aider tayo, dapat yung motto natin is makapag-save tayo ng life as possible as we can, no? As much as possible. Yun naman din talaga yung ginagawa natin kung bakit tayo nag-a-apply ng first aid, no? Para ma-prolong natin yung life ng ating patient. Also, to alleviate suffering or to lessen man lang, class, or minimize yung pain na nafe-feel ni patient. Kasi syempre, na-disgrasya siya, may sugat siya. Masakit talaga yun. And bilang first aider, pwede tayong mag-apply ng first aid or ng dressing so that ma-minimize lang man natin yung pain na nafe-feel ng ating victims. And lastly, it is also our objectives na hindi na madagdagan, no? Or hindi na maging severe yung condition ng ating patient. Kasi class, as first aider, we are handling a big responsibility talaga once we touch the patient. Hindi ibig sabihin, class, na trained ka na first aider is allowed ka na agad mag-touch sa patient. Kasi class, bilang first aider, dapat confident tayo na alam natin yung ginagawa natin. Kasi once na na-touch natin yung victim and sinabi mong first aider ka, ikaw na yung may responsibility sa patient na yun unless dumating na yung medical assistance. Okay? So, dili ta pwede magpabida-bida kahit tungkol naka-training ng tagka-isa. Okay? Kasi life yung pinag-uusapan natin dito. Bago tayo mag-offer ng help, dapat confident tayo na alam natin yung gagawin natin, na makakatulong tayo. Hindi yung other way around, na mas pinalala lang natin yung sitwasyon ng ating victims. So, yan yung tatandaan natin, class. No matter kung ilang beses ka nang nakapag-training, marami na masyado yung certificates mo, kung hindi ka confident na matutulungan mo yung patient, huwag ka na lang tumulong. Kasi baka mas mag-worsen lang yung situation kung magpabida-bida ta. Okay? Okay. So aside from the roles and the objectives of being a first aider, meron ding characteristics, class, na kailangan natin tandaan para makonsider tayong good first aider. So we have 5 characteristics na kailangan natin tandaan every time. Now, number 1 is we have to be observant. So bilang observant, class, you have to notice all signs, no?
tignan natin kung meron mang discoloration sa skin ng ating patient, kung meron bang hematoma or yung blood na na-stock up, no? Nag-violet na ba yung kanyang mga kuko or nagpe-pale na ba yung ating victim, so that alam natin kung ano yung first aid na ibibigay natin sa patient natin. Kailangan maging observant talaga tayo. Okay? Next is, we have to be resourceful. So, when we say resourceful, you have to make best use of all things. Kaya nga siya emergency or accident kasi hindi natin alam kung kailan siya mangyayari. So, hindi natin laging dala-dala yung mga first aid kit natin, especially our triangular bandage. So, for that, kailangan natin maging resourceful. Hindi pwedeng, ay wala akong triangular bandage, may bili muna ako. Hindi pwedeng ganon. So, kailangan natin maghanap ng mga resources na pwedeng makatulong sa atin, na makatulong din doon sa victim natin. Like, for example, merong na-fracture, no? Kasi natipalo siya. So, kailangan niyang splint, no? Yung parang ilagay sa stretcher. So, pwede tayong maghanap ng mga bagay, like for example, tela, like kumot or any cloth, no? Tapos lalagyan natin ng kahoy na makikita natin sa daan. Tapos, yun yung tatalian natin using the different types of knots, no? And then, doon natin ilalagay yung patient natin. So, kailangan natin maging resourceful class, no? Para matulungan natin talaga yung ating patient. Hindi tayo pwedeng mamili na, ay wala akong gamit ngayon, so hindi ako pwedeng tumulong. So, hindi pwedeng ganon. Okay? Next is gentle. So, as first aider class, you have to be gentle. Kasi, yung mga naka-encounter ng accidents class is meron na silang trauma. So, kung dumating ka doon na instead na tulungan siya is nagyaw-yaw ka, mauna, kay ka, nag-drive ka. So, hindi pala first aider yung dumating. Nanay di ay na nagyaw-yaw sa iyang anak. No? So, as first aider, you have to be gentle. Kailangan natin, kailangan natin i-comfort yung ating patient na magiging okay ang lahat, na magagaling siya, ganun. Kasi, para hindi na natin madagdagan yung pain na nafe-feel niya. Kasi once na na-stress yung victim natin, possible na mas matataas yung risk, no, ng injury niya. Okay? So, tactful. Ano ba yung tactful? You shouldn't be alarming. Hindi dapat tayo nagpapanik. No? As first aider, dapat tayo yung pinakaunang pinakakalma at pinaka-relax. No? Hindi natin pwedeng ipakita sa victims natin na nagpapanik tayo kasi sila mismo is magpapanik din. So, instead na gagaling sila is nasamutan na hinuon sila, nadayunan na hinuon, no? So, dapat relax lang tayo. Dapat kausapin natin yung patient natin na maging relax lang, kalma lang, no? Darating yung tulong. Ganon. And lastly, you have to be sympathetic. Okay? You should be comforting. Yung sinabi ko kanina, kailangan gentle tayo, kino-comfort natin yung ating patient kasi nga, they are under trauma. Na-trauma na sila sa accident na nangyari sa kanila. So, hindi na makakatulong kung papapagalitan pa natin sila. So, dapat i-comfort natin sila na parating na yung tulong, nagagaling sila, na parating na yung family nila so that mas ma-motivate sila na tulungan din yung self nila na gumaling. Okay? So, ito yung mga characteristics para ma-consider ka as a good first aider na kailangan din natin i-remember always. Okay? Okay, next one, of course, being a first aider, kailangan meron din tayong gamit. So, ito yung mga first aid kit, no, na usual talagang ginagamit natin during first aid applications. So, of course, kailangan natin ng rubbing alcohol, no, for to avoid infections and bacteria. We have povidone iodine, yan yung betadine class na tinatawag natin to stop the bleeding. Meron din tayong hydrogen peroxide or yung agua oxinada. Alam niyo yung water na nagabula-bula kung ibutang siya sa samad. So, that also helps to remove, no, or to lessen the bacteria na nandoon sa sugat. Of course, kailangan natin ng cotton. Hindi naman pwede na kamay lang yung itatrapo natin doon sa sugat. No? Possibly, marumi yung kamay natin so mai-infect yung sugat. So, we have cotton swabs. Pwede rin yung band-aids para hindi marumihan or hindi ma-infect yung sugat. Meron din tayong gauge pads.
gloves, no? Bandage, merong triangular, merong elastic, and merong roller bandage. So maraming types of bandage class, depende sa kung saan natin siya gagamitin or anong injury yung paggagamitan natin. We also have the pen light, no, to check if okay pa ba yung eyes ng victim natin or yung mouth ng victim natin. Safety pins, pwede natin siyang gamitin pang lock for bandage. Forceps, scissors, tweezers, medical tape, splinters or splints, and tongue depressor. Para makita natin kung umatras na ba yung ano niya, yung tongue. Kasi sinabi nila, pag ganun daw, medyo delikado na yung lagay ng patient. So, meron tayong mga ganitong kit para malaman natin yung condition ng patients natin. Okay? Okay. So, ano ba yung mga conditions class na nagre-require ng first aid? Number 1 is fainting or yung pagkahilo. Okay? Meron din tayong nosebleed. Class, nosebleed is very common nowadays kasi sobrang init. Yung nosebleed class nati-trigger siya kapag mainit masyado yung panahon or mainit yung paligid. So, please stay hydrated talaga. Drink water as much as you can. Pero always remember class na kapag mainit yung panahon, huwag kayong iinom agad ng malamig na water para maiwasan natin ang heat stroke. So, inom lang kayo ng warm water, no? Para hindi rin mabigla yung katawan natin kasi init at lamig, baka mag-clash sila. Okay? Then, we also have wounds, no? Yung may mga sugat. Yun din yung ina-apply natin ng first aid. Si wounds class, meron siyang tatlong types. We have closed wounds, open wounds, and explosion or the fractures. Later on, pag-uusapan natin yan. Sa ngayon, let's start with fainting. So, si fainting class or yung pagkahilo, it is caused by a sudden fall in the supply of blood to their brain that results in the temporary loss of consciousness. So, malalaman natin class if nahihilo yung isang tao kapag pinagpapawisan siya, tapos medyo nahihilo siya, nasusuka, medyo mahina talaga or nangihina. Tapos yun talaga yung number 1, yung namumutla yung patient natin. Tapos merong narinig na mga parang ring, no, sa ears and blurred vision. Kapag ganun na, and pag sinabihan ka na ng kaibigan mo na parang nahihilo ako, kailangan mo na siyang tulungan. Okay, ano yung mga possible na help na pwede natin i-assist, no, or ibigay na assistance sa victim natin? Number 1, kapag natumba talaga and walang or unconscious yung ating victim, no? You have to lay the person flat on the ground. Pahigain nyo siya sa ground, yung ano ba tawag nito, yung pantay, class, pantay, yung equal yung semento or yung ground dapat. And then, you have to elevate the legs, no, to coax more blood into your brain. Kasi, class, kapag nahihilo tayo, parang kulang yung supply ng blood sa brain natin. So, kailangan mag-flow, no, or mag-circulate ng blood natin papunta sa brain. And para magawa yun is kailangan natin i-elevate yung ating legs, no, para bumaba yung blood sa brain natin. Okay? Kapag naman conscious yung victim natin, class, pwede lang natin siyang paupuin, no, sa upuan, and then, kailangan lang naka-relax lang talaga siya. Okay? And then, if a person is on chair, push his head between his knees. So, ilagay doon natin yung ulo niya, no, doon banda sa gitna ng kanyang mga legs. Then, ilusan natin yung mga tight clothing. Kasi minsan, class, kapag nahihilo tayo is nahihirapan din tayong huminga. So, like for example, sa girls, kailangan natin ilusan yung kanilang damit, including yung kanilang undergarments, no? Yung mga belt, no? And pantalon. Same with the boys. So, ilusan up natin yung kanilang clothing para makahinga sila ng maayos. Also, kailangan natin silang i-avoid sa crowded place, no, or sa mga tao. Kasi alam niyo yung iba class is nakikichismis lang, hindi naman talaga tutulong. Tapos mas una pa nag-video kaysa nagtabang or nag-call ng help. 'Di ba? Yun yung uso ngayon sa social media. So, avoid natin yung crowd, no, yung mga spectators na chismis lang naman yung habol.
And of course, if hindi na talaga kaya yung ng first aid, call a doctor if necessary. Kasi kailangan na natin yung ibigay sa mga experts kung hindi na talaga kaya ng first aid. Okay? And the next one, class, we have the nosebleed na very common nga nowadays, no? It occurs when a small blood vessel in the lining of the nose bursts. It is very common in children and often results from harmless activities such as your child picking their nose, blowing it too hard or too often, or from getting knocked on the nose during play. So, yung nosebleed kasi nga pag naglalaro tayo tapos nabangga yung ilong natin, medyo sensitive kasi yung nose natin kasi pagdating sa ganyan. So, mabilis or madali siyang nasusugatan or nag-produce ng blood. So, kapag ganun ang nangyari, class, lalo na ngayon, class, ha, kailangan alam nyo yung ginagawa nyo kapag ganito kasi sobrang init. So, you have to sit down and lean forward slightly. So, mali pala yung ginagawa ng parents natin, class, na ginapaanak o ginapahangad. So, mali pala yun siya. Dapat pala hayaan lang natin tumulo yung dugo kasi hindi na talaga natin yun siya masastop. Meron lang siyang time span na tutulo yan siya and siya lang din automatic yung magsastop. Okay? So, kailangan na natin mag-lean forward and then hayaan na natin siyang tumulo and then after that, i-pinch niyo yung nostrils ninyo. Ito dito sa gitna. Di ba may butas? Yung gitna nito, itong maliit na parang bony part ng nose, i-press nyo lang yan siya for 10 minutes. Bakit ganon? Di ba, class, kapag may blood, kailangan natin mag-apply ng pressure para mag-stop siya. So, sa nosebleed, class, dito natin nilalagay ang pressure sa nostrils natin para mag-stop yung blood. Okay? After 10 minutes, release your nostrils slowly. Then, ulit-ulitin nyo lang kapag meron pa ring blood. Mag-stop lang kayo kung wala ng blood. I think it's effective, class, kasi yesterday, I encountered na yung student ko, no, one of my students sa grade 11, nagka-nosebleed siya due to, yun nga, hot weather. So, yun yung ginawa ko. Pinalean forward ko siya and sabi ko, i-press mo yung nostrils mo and then after ilang minutes, nag-stop na yung blood. So, I hope maalala nyo na gawin yan, class, kapag merong mga ganun na pangyayari. Lalo na ngayon na sobrang init. And then, after that, do not touch or blow your nose, no, for about 24 hours kasi medyo sensitive pa yan siya. So, wag nyo nang lagyan ng cotton, no, yung nose niyo para hindi tumulo yung dugo. So, hayaan nyo lang talaga siyang mag-flow, class. Okay? And of course, kapag hindi na talaga kaya ng first aid, bring your patient to hospital if necessary. Okay? And of course, meron tayong wounds. Ito talaga yung pinaka-ina-applyan natin ng first aid. So, ano ba yung wounds, class? Of course, maraming types of wounds, no? Ano yung mga signs and symptoms niya? Kapag masakit, of course, yun bang hindi nasasaktan kapag nasusugatan, no? Merong pain, merong swelling or pamamaga, discoloration ng sugat. Sometimes, namumula siya at first and then nagva-violet siya. Then, hematoma. Wag naman sana, no? Yung hematoma, class, ito yung parang nag-stuck yung blood. Parang pasa, good class. Ganun, parang pasa yung labas niya, yung parang nag-brown siya or violet. Yun yung hematoma na stuck na blood. Uncontrolled restlessness, thirst, shock, and vomiting. Kapag ang victim, class, is nauuhaw na siya tapos sumusuka, ibig sabihin medyo complicated yung kanyang situation kasi baka nagkaroon na ng infection or sa loob, no? So yun yung tatandaan talaga natin kapag sumusuka na yung pasyente. Okay? So, meron tayong mga types of wounds, class, and paano natin siya tinitreat. So, mag-start tayo with a closed wound. Okay? Number 1 is the contusions. Ano ba yung contusions, class? Ito yung sinasabi ko kanina na parang hematoma. It is more commonly known as bruises, no? Pasa. So, yan po, as you can see on the picture, para siyang brown or violet na nag-stuck yung blood. Yan yung tinatawag natin na contusions. Okay? And paano natin siya tinitreat? Kailangan lang natin siya lagyan ng or i-warm compress. Kasi, syempre, nag-stuck siya na blood, class. So, in order na mag-flow ulit, no, yung blood or mag-circulate ulit yung blood, kailangan natin siyang painitan, no, or i-warm compress, hot or warm compress, para magkalat ulit ang dugo.
Di ba like for example, good sa pansit canton, pag nadugay sa ref ang pansit canton, di ba magbuo tong iyang mantika, anong ginagawa natin? Di ba pinapainitan para mag-liquid type na ulit siya. Ganon din yung blood clots. Kailangan natin siya painitan or i-warm compress para mawala yung stock ng blood. Okay? Next, we have the strained muscles. Ano naman yung strained muscles? Ito naman yung tearing class. Parang nagisi yung muscle natin due to overstretching. Okay? Although exercise is good class, no? Pero kapag nagawa natin siya ng sobra, is nakakasama din siya. Yun nga, di ba nila, sabi nila, lahat ng sobra is nakakasama na sa atin. So, kapag nag-overstretch tayo o over-exercise, nagkakaroon ng strained muscles or yung tearing of our muscles. So, yung ginagawa nito class is, kailangan lang pa rin natin siyang i-warm compress. Okay? Next naman is the sprained ligament or alam nyo yung common ito sa mga athletes talaga like volleyball, basketball, soccer, mga ganon. Yung parang natapilo class ba? Natapilo yung ana. So, dira na pinaka-common ang sprained ligament. Ang ginagawa nito class is nilalagyan siya ng cold, no? Cold or warm compress, pwede siya. And then, wag lang talaga natin galawin until wala pa tayo sa hospital. Okay? Kasi sila lang yung may alam kasi baka may bone na dyan na fracture na, no? So, kung gagalawin natin siya, baka mas mag-worsen yung kanyang situation or condition. So, ganun lang. Wag lang talaga natin gagalawin. Like, for example, nakasapatos yung athlete, tapos sprain ligament siya. So, wag natin tatanggalin yung shoes niya. Kasi baka madagdagan lang natin yung fracture or injury niya sa paa. So, yaan lang natin na ganun, kahit na na-dislocate na ang bone niya. Yaan lang natin. Ibigay na natin yung task niyan sa doctors. Okay? Okay. So, this time naman, meron naman tayong mga open wounds class. Ito class, ito yung mga sugat talaga na nakikita natin sa mga disgrasya. So, just a disclaimer, kung hindi nyo kayang tignan yung pictures, huwag nyo na lang tignan yung pictures, pakinggan nyo na lang yung boses ko. Okay? So, number 1 is abrasion. Ano ba yung abrasion class? Abrasion is parang scratch, no? Yung parang na-rub yung skin natin sa isang rough surface. Alam niyo yung pagkabata, na kanang nag-bike ka tapos natumba ka, naigasgas atong tuhod, that is abrasion. Or nagdulat-dulat tag tubiganay sa semento, tapos nadagma ta. So nasamad ato ang tuhod. So that is abrasion. This is the example class. Ayan. Parang gasgas lang siya. Paano ba natin ito ina-applyan ng first aid? Ang ginagawa nito class is kailangan hugasan natin yung sugat ng running water. Huwag yung tubig na stuck na. Okay? Kasi possibly na-contaminate na yung water, so pwedeng ma-infect yung sugat. So, kailangan doon tayo sa running water lang po. Mga 10 minutes, no? 5 to 10 minutes will do para matanggal natin yung mga dirt, no, or bacteria doon sa sugat. Kasi useless ng class na kapag nasugatan ka tapos nag-apply ka ng dressing, magiging useless yung dressing natin kasi nandun pa rin yung bacteria. So, kailangan hugasan muna natin siya ng running water. Huwag po natin itatouch yung sugat. Hayaan lang po natin na mag-flow lang doon yung water sa sugat. Tapos, bago natin i-apply yung dressing natin na betadine or agua oxinada, tapos ganun, tap-tap lang ng cotton. Okay? That is abrasion. Next naman is puncture. Ano naman yung puncture? Ito naman yung nasugat tayo or natusok tayo ng pointy objects, no? Like for example, pagbata ninyo sa elementary, giaway mo sa inyong classmate, gitusok ninyo og pencil. So kana, no? Very common example of puncture. So para maano ninyo, tawag dito, ma-imagine niyo, no, ito yung puncture class, yung parang natusok talaga ng pointy object yung inyong skin. Like, pwedeng napusok kayo ng, yun nga, lansang, no, or any pointy na bakal, ano siya pa ba? Thumbtacks, no, lapis, mga ganon. Basta natusok, no, natusok talaga yung talagang nang nabaon talaga sa loob ng skin niyo yung pointy object, that is puncture. Okay?
Next one, we have the incision. Si incision naman class, it is just a clean no and straight cut no by using sharp object, pero hindi siya ganun ka-deep talaga. Usually ginagamit ang incision class sa operation, no? Katulad nito, ganyan. Sa yung CS sa pregnant, or siguro nasugat ka ng sharp object no ganyan, like this sa second picture, mga ganun class, that is incision. Ang treatment nilang class is of course, kailangan niyang i-dress, tapos kailangan talaga siyang tahiin. Pero ang pagtahi class, hindi na siya karang tahi lang na sa damit ha, kailangan talagang ipadala niyo siya sa doktor, kasi iba yung needle and thread na ginagamit nila class. Okay? Pang medical tool talaga yun siya. That is incision. Hindi siya ganun ka-deep talaga na cut and clean and straight cut lang talaga siya. Usually ginagamit for operation. Si laceration naman class, eto naman yung talagang accident na nangyayari. Hindi siya clean, hindi rin siya shortcut. It is a deep, no? Deep cut talaga na talagang makikita mo na yung or matitear na talaga ng yung skin natin and magkukos na siya ng maraming blood. Okay? So ganito siya. Ayan, no? So masyadong malaki yung sugat. Talagang tawag dito, na-cut talaga. Like for example, yung sa mga kutsilyo. Ganun. No? Yung mga malaki talaga na sugat sa kutsilyo. Or mga sharp objects na natamaan yung any part ng katawan natin. So ito, kailangan talaga siya ng excessive na stitching class. Kailangan siyang i-dress and kailangan siyang applyan ng pressure para hindi maubusan ng dugo yung victim natin and yun nga, tahiin yung sugat. That is laceration. Next one, we have the avulsion. Si avulsion naman class, although it is still a tearing, no? Tearing ng skin and tissues natin. Pero ito, mas super lala siya class. Kasi, talagang makikita na natin yung laman, no? Yung mga skin and tissues natin. Ganun siya kalala yung avulsion. So, kung laceration, na-cut lang siya, yung avulsion class, cut plus parang nasunog, na parang, basta, tignan nyo na lang yung picture para mas ma-imagine ninyo. Usually, nangyayari siya class kung may mga car crashes kasi may sunog siya, then explosion. May burn siya class, may burn, tapos may cut, no? Ganito. Yung parang nakita na talaga yung mga skin, yung mga tissues and all. Parang konti na lang makita mo na yung buto, no? So, ganun siya class. Parang may bahid siya ng sunog before siya nag-cut, no? Na-tear. Nagisi ba? Kumbaga, nagisi. Ang ginagawa nito class is talagang hindi siya yung dressing talaga. Kasi nga, di na ito, open na yung wound. So, yung doctor lang talagang nakakaalam kung paano ito tinitear. Tinitear. Ina-apply ng first aid. Basta pag may ganitong nangyari class, itakbo nyo lang talaga agad sa hospital. Kasi although, kaya naman siya ng first aid, pero baka kasi mas mag-worsen lang yung situation. Okay? And lastly, we have the amputation. Ito yung pinaka-severe class to yung amputation. Talagang natatanggal, no? Natatanggal yung part ng katawan natin. Like for example, naputol yung kamay, naputol yung paa, naputol yung fingers natin, gano'n. That is amputation. Usually, nangyayari siya class kapag accident, no? Like, kanang nasundang, anak, or naipit, no? Tapos hindi na siya makaya kaya naputol na lang. So, example class is ganito, no? So, naputol talaga yung part ng body natin. So, ito yung amputation na tinatawag, no? Yung naputol yung, for example, this second picture, naputol yung kamay. That is traumatic amputation. Paano natin siya nire-repair? So, ganito siya class. Yes po, actually, pwede pong maibalik, no? Or itaod, balik ang naputol na part ng katawan natin. Basta, kapag naputol yung part ng katawan natin, kailangan malagay agad natin siya sa cold ice or ice-cold water. As in, super daming ice. Tapos ilalagay natin doon yung part na naputol. Then, dapat,
within 24 hours class is maibalik na natin siya or maidugtong na natin siya doon sa kamay natin. Katulad dito sa amputation repair. Para siyang tinahi, tapos nilagyan ng parang stapler para bumalik na yung skin, no? Kasi class, yung skin natin, at saka yung nerves natin is automatic lang siyang gumagaling. Kailangan lang talaga na tama lang yung pagkakadugtong at pagkakabalik ng posisyon ng part na yon. But, although pwede siyang maibalik talaga class, pwede siyang ma-repair, pero hindi 100% na magka-function ulit yung part na yon kasi possibly may nerves doon na na-touch, no, and hindi na siya mag-function. Pwedeng ito nagka-function siya, ito wala, ito hindi rin, ito nagka-function, and ito nagka-function din. So hindi 100% na magpa-function ulit yung part na yon kapag binalik siya. So lucky na lang talaga and fortunate ka na lang talaga if mag-function pa siya ulit once na naibalik na siya. Okay? Okay, that is amputation. And then, yung last naman class is the explosion or yung tinatawag natin na fracture. No, meron tayong bone fracture class na could also result to high force impact or stress, no? So, kapag nagkakaroon kasi ng ganito na condition class or accident, nagwi-weaken yung bones natin. Kasi nga, meron na siyang, kumbaga, na siya kuan ba? Na siya samad. So, kung dili tumatambalan, pwede siya maging bigger problem. So, here are the examples class of bone fractures. So, as you can see, yung first picture, yan yung normal bone natin. And yung mga susunod, yan na yung mga types of bone fractures na pwede natin ma-encounter. So, si transverse, yung talagang naputol, no? Naputol yung bone natin pero hindi pa siya nag-dislocate. Si open naman or compound, eto class, naputol na talaga siya and nag-dislocate. Ito yung mga instances na, for example, mo ni ang elbow, naputol atong bone, tapos tigawas gid ang bone sa gawas sa ato ang elbow. That is open or compound fracture. Mahirap masyado yun siyang i-cure, no? Kailangan mo mag-undergo ng months of therapy para gumaling yung ating fracture. Then, we have the oblique, no? As you can see in the picture, meron din tayong oblique displaced, comminuted, parang yung nadurog na talaga yung bones. Segmental, parang dalawang part, no? May isang part na naputol sa buong bone mo. And yung avulsed naman class, eto, hindi siya talagang literal na sa bone, sa joints siya banda. No, yung avulsed. So medyo mahirap ito class kasi yung joints natin yung nag-aalaw sa atin to move our hands like mag-circle, mag-rotate ng ating mga kamay or ng ating mga bones. So kung magkakaroon ng ganito, fracture yung ating joints, so mahihirapan tayong gumalaw. Then you also have the spiral and the green stick. Okay? So as we can see, si green stick siya yung parang konti pa lang, pasugod pa lang god nang nag-start pa lang ang fracture sa bone niya. Okay, that is the types of bone fractures under explosion or the open wounds. Okay. So, that's it for the types of wounds class. And right now, we'll proceed na po sa bandaging, which is very, very, very important kasi ito yung ina-apply natin during first aid, aside sa pagdedress ng sugat. Okay? So, bandaging. When we say bandaging class, eto, so you can see, eto yung bandage. Yan. Yan yung bandage natin. Hindi masyadong makita, no, sa video kasi masyadong maliit yung camera natin. But meron naman tayong example dyan. So, if this is your triangular bandage class, yung nakikita natin sa picture or sa slide, etong A class, yan yung tinatawag natin na apex. Okay? Tandaan nyo class ha, tandaan nyo yung mga parts kasi hindi ako magsasabi na, okay, hindi ako magsasabi na, okay, gunita dire. No? Hindi ako magsasabi ng ganun. Sabihin ko, okay, hold the apex. So, pag hindi natin alam yung parts, sila patay, asang apex dire, asang side dire, asang base dire. Ganon. Okay? So, etong A class, that is the apex, no? Yung tuktok, kumbaga, ng triangle. And then, yung side naman class, ayan, of course. So, if this is the apex, ito yung side class, no? Side by side. Ayan. And then, yung letter B naman class, yan yung end. Ito yung end.
Bakit siya tinawag na end? Kasi ina-apply natin siya or ginagamit natin siya pag end na yung ating, pagpa-end na yung ina-apply natin na first aid. Siya yung gagawin nating ending or siya yung itatali natin para hindi matanggal yung in-apply natin na triangular bandage. Then, ito naman class yung sa ilalim, yan naman yung base natin. And sa gitna, of course, that is the open bandage. Okay? Yan yung mga parts ha ng triangular bandage. Kailangan yung tandaan yan para alam natin kung ano yung mga gagawin natin kapag magkakaroon na tayo ng application ng bandaging. Okay? Then, also class, we have the cravat na tinatawag. Kasi class, kapag triangular bandage, mayroon kasing mga sugat class na kailangan natin gamitin yung whole bandage talaga. Lalo na pag malaki yung sugat. Pero, pag maliliit lang yung sugat class, ginagamitan natin yan siya ng cravat. Okay? So, si cravat class, actually mahirap siya kung dito ko siya ipe-perform kasi hindi nyo nakikita ng whole yung ating triangular bandage. But, I will be uploading this video as well as the PowerPoint itself. Ida-download ko siya and mag-i-insert ako ng video kung paano ipe-perform yung cravat. Kasi gagamitin talaga natin yung cravat sa maraming types of bandaging. So, para makita nyo lang, kapag nagpa-perform tayo ng cravat class, kailangan yung apex class, i-fold muna natin siya. Ayan. Yung end-to-end, ipagtabi natin yung end-to-end. Tapos, naka-fold na siya into 2. And then, dapat si apex nasa left side siya. Tapos, yung nasa right side is yung base. So, ipo-fold lang natin siya class. Fold. Tapos, may makikita tayong parang butas dito. Ipapasok natin yung kamay natin. Tapos, ilalabas lang natin yung tela. Okay? So, ganito na. Same procedure. I-fold pa rin natin siya. Pasok natin yung kamay natin dito sa hole. Then, birahan ninyo itong tela sa sulod. Ganon. So, this is, yung kanina class, yung ganito kalaki, this is the broad cravat. Okay, broad cravat. Yung pangalawang fold class, ito naman yung semi-cravat. Okay? Semi-cravat na ito. Semi-cravat. Yung pangalawang fold. Yung pangatlong fold naman, ito naman yung tinatawag natin na narrow cravat. So, si narrow cravat ang pinaka-common, no? Pinaka-usual na ginagamit natin. Kasi, ginagamit siya sa mga maliliit na sugat. So, si cravat class, nagdedepende siya sa kung gaano kalaki yung sugat. So, for example, medyo malaki-laki yung sugat, so kailangan naka-semi-cravat tayo. So, semi-cravat yung ipa-perform ninyo. Kung medyo maliit lang, ede mag-narrow cravat tayo. Okay? Okay. Sige. Sige lang, class. I will insert a video para mapag-practicean ninyo. So, bandaging. No? Ano ba yung mga uses ni bandages, class? Number 1 is to apply pressure to bleeding wounds. So, yun yung goal natin, no, as first aider. Yung talagang ma-lessen, no, or ma-minimize natin yung blood na lumalabas sa sugat kasi may namamatay po, no? Nakakamatay po yung excessive na bleeding. So, as much as possible, mag-apply tayo ng pressure para hindi maubusan ng dugo yung ating victim. Anong sinasabi natin na mag-apply ng pressure? Like, for example, class, ito, pwede na natin siyang i-fold, ganun. Tapos, for example, nandito yung sugat. Ganun lang natin. Parang pigilan lang natin yung sugat para hindi na lumabas yung dugo. That is to apply pressure. Next is to cover wounds and burns. So, ito na yung bandaging. No, yung tinatabunan natin yung mga burns and wounds ng victim. And then, of course, to provide or support immobilization for broken bones, yung mga fractures, sprains, and strains. Pwede natin itong gamitin para mag-serve as their support kapag hindi na nila kayang maglakad or, hindi nila kayang gamitin yung part na yon. So, si bandaging class, meron siyang 4 types. Meron tayong number 1, si elastic bandage, itong color brown. Usually, ginagamit siya class kapag
may fracture or kanang nabikugan good anak. No, sa mga athletes, ito talaga yung nagamit nila kapag medyo masakit yung muscles nila. Next, we have the triangular bandage. Ito yung ginagamit natin. We also have the gauze, no? Gauze bandage. Ito yung nilalagay natin after dressing. And we also have the tubular bandage. Si tubular bandage plus, pwede rin pa rin siyang gamitin sa mga fractures, no? Like for example, kanang na bikugan, no? So para hindi na umakyat yung bikog, pwede natin itali yan siya para hindi na kumalat, no, yung muscle na na-strain. Okay? So ganun siya. So number 1 class, we have the head-top injury. Si head-top injury class, ginagamit natin siya kapag may sugat dito sa ulo or like open wound ha class, may sugat dito or pwede rin na nasunog yung ulo. Ito yung gagamitin natin na bandaging, yung head top. So, it would be useless class kung ipa-perform ko siya dito kasi hindi siya masyadong nakikita sa camera natin. So, I prepared a video para makita ninyo yung yung procedure kung paano siya ipa-perform. Okay, here's the video. Minor burns. Bandaging technique alternative. Head injury bandage for burns. Using a moist triangular bandage, fold an inch of the base of the bandage. Put the bandage on the victim's head, base just above the eyebrows. Cross both ends of the triangular bandage on the back of the head with the tip of the bandage on the bottom off or tucked in the crossing. Then, bandage to the forehead. Tie a knot and tuck the loose end. Pull the tip of the triangular bandage gently, then fold and tuck. So, very important class na kapag nag-a-apply tayo ng bandaging, dapat neat, no, and malinis yung ina-apply natin. Kasi yung class, we are talking about health here. So, ayaw natin madagdagan yung infection, no, na pwedeng makuha ng victim or patient natin kapag marumi yung pagkaka-apply natin ng bandage. So, very important na malinis yung pagkaka-perform natin. And, also class, bago tayo mag-proceed sa kabilang video, no? So, sige lang class, i-apply nyo na, tignan nyo na lang yung video para makapag-practice kayo. Kasi, kung ipa-perform ko siya ngayon, hindi nyo masyadong ma-appreciate kasi maliit yung camera natin. So, hindi nyo masyadong makikita talaga yung buong bandage. And, mahihirapan kayong sundan kasi nga, wala kayo sa harapan ko. So, yun na lang kasi mas klaro yung pagkaka-video and merong explanation. Pero, before that class, you have to practice po talaga yung square knot. Proper square knot. Ano yung purpose ni proper square knot class? Kasi kapag nasa hospital na, alangan naman, itali lang ninyo baskin unsa ang bandage. Tapos magkabot dito, imbis na mapadali ang doktor, nadugayan ninyo ng doktor, kay dugay kayo siya nagtanggal-tanggal sa inyong gitali. No? So, si square knot class, it is a strategy, no, a type of knot na isang hila mo lang, matatanggal na siya. So, mas mapapadali yung trabaho ng doctors and nurses natin para maagapan agad nila yung sugat. Ano yung square knot, ma'am? Sige, tuturuan ko kayo. Hawakan niyo yung both ends ng triangular bandage and then, ayan, both ends. Tapos, gagawin natin class is right over. Ipapatong natin yung right dito sa left. So, right over left, pinatong natin siya. Tapos, yung pinatong natin, yun yung ipapasok natin dito. Yan, nag-knot na siya. Next one is left na naman. Left over right na naman siya. So, ipapatong naman natin yung left dito sa right. So, pinatong natin siya. Yung pinatong natin is yun yung ipapasok. Okay? Ayan. So, ganito na siya. No? Square knot. Ganito. Paano siya tatanggalin na super dali lang? So, yung ginagawa natin, class, is hihilain natin yung ito na part, yung left part. Hihilain natin siya papuntang right. Pag ganon. Tapos, bira lang. Tanggal na siya. Okay? That is square knot. And kapag nag-apply tayo ng bandaging class, kailangan ganito yung pagkakatali natin or pagkakanot natin sa lahat ng bandaging para hindi mahirapan yung doctor tanggalin. And of course, hindi rin mahirapan na
or ma-apply agad nila yung medical assistance. So, isa ito sa titignan ko class kapag magpa-perform na kayo ng bandaging. Dapat ma-perfect nyo talaga itong square knot. Sige lang, maghahanap din ako ng video class na mas clear para masundan nyo kung ano yung proper. Okay? Along with the cravat. Okay? Minor Sige. So, next class, we have, nawala, the chest bandage. Okay, sige. Hindi na siyang balik class. Video na lang. So, meron tayong chest bandage. Kapag ang sugat class is nasa may chest, yan, you have to apply pressure first. Lagyan nyo ng pressure yung sugat, tapos pwede na tayong mag-apply ng chest bandage. So, ilalagay natin yung apex class dito sa may shoulder. Then, yung dalawang ends is itatali natin sa yan. So, pwede natin i-fold yung base ng dalawang beses para hindi siya mag-loosen. Then, dyan na kayo mag-a-apply ng square knot. And this is square knot yung na rin dyan sa taas ng shoulder. Yung apex at yung isang end. Then, after that, you can see merong mga nagka-civil class dito sa inyong square knot. So, itatago po natin yan para neat and clean yung pagkaka-apply natin ng bandage. So, yan, tinago po sir. So, ayusin natin yan. So, this is the chest bandage. Okay? Kailangan talagang nakapix siya para hindi pumasok yung mga bacteria and all. And dapat medyo mahigpit siya para hindi matanggal yung in-apply natin ng pressure sa sugat. Okay? So, that is chest bandage. Class, you can actually apply this kung may sugat sa chest or may sugat sa likod. Ibabaliktad nyo lang siya. Kung sa chest, dito nyo ilalagay yung open bandage. Kung sa likod naman is, ibabaliktad lang natin siya. Itong open bandage is nandun na naman siya sa likod. Okay? Okay. So, that is chest bandage. Next class, we have the hand bandage. Si hand bandage class, meron siyang 3 types, no, kung paano natin siya ina-applyan ng bandaging. So, number 1 class, meron tayong tinatawag na, eto, video na lang. Video na lang para mas madali. So, the hand bandage, eto yung ginagamit natin kapag nasunog, no? Or napasok yung ating kamay, yung ating palm. So, open face, no? Open or buong bandage yung gagamitin natin, hindi cravat. Kapag nasunog ka, so, ganun lang, ilagay nyo lang yung
So, possible, itong mga nagsiwil-siwil, masabit-sabit siya sa mga bagay-bagay. So, imbis na naka-apply na tag first aid, masama dapat ulit, matanggal man tong kaya nabira man tong nagsiwil na tela. So, you have to make sure talaga na naka-insert yung mga loose ends. Okay? Ito yung open palm bandage class kapag open yung wound, yung may burn. Yung isa naman class is open palm bandage. Kung yung sugat class is nandito lang. Nandito sa ito ha, hand bandage burn. Ito yung class, yung open wound, no? Hindi siya burn, sugat talaga siya. Kung for example, may sugat dito sa may palm or dito sa harapan ng kamay natin, ang ginagawa natin dyan class is the open palm bandage. Dito class, hindi na natin gagamitin yung whole bandage. Ang gagawin natin dito is cravat. Okay? So, unahin natin ang open palm and meron din tayong closed palm bandage. Okay? Let's start with open palm bandage. So, ayan, lagyan natin ng pressure. So, for example, yung sugat is nasa palm. Ayan, lagyan ng pressure. And then, tapos, i-cross lang natin siya sa baba. Just enough class na matagunan yung sugat at yung pressure na nilagay natin para maiwasan natin talaga yung infection. So, ayan lang po. I-cross lang po natin siya para matagunan. And then, ipadaan natin siya sa may thumb natin. Yung purpose class kapag nagka-perform kayo ng open palm bandage, make sure na nakikita pa rin yung mga kuko. Okay? Kasi para makita natin, ma-assess natin if nagkakaroon na ng discoloration. Like, violet na siya. So, malalaman natin kung ano na yung nangyari sa sugat. Kailangan nakikita po natin yung kuko ng ating patient or victim. Okay? Ayan. So, itago lang natin yung mga loose ends. So, as you can see, nakikita pa rin yung kuko ng ating victim. And ganun po. Sobrang linis ng pagkakakuko. Ayan. So, that is the open palm bandage. Yung isa naman class is the closed palm bandage. Ito naman, mag-apply pa rin tayo ng pressure. So, for example, like that. Pero i-close natin yung sugat. Ay, yung kamay. Para talagang ma-sure natin na na-apply talaga yung pressure. So, ganun pa rin class. You just have to make sure na matatapunan yung sugat, no? At saka yung in-apply natin ng pressure para maiwasan natin ang infection or bacteria and talagang ma-apply natin yung pressure because of the support ng bandage. Ganun ang class. I-cross
So, yun yung tatlo klasahan na type ng hand bandage. Ngayon naman is si arm sling. Usually, ginagamit natin si arm sling class kapag kanang mapiang, no, ang kamot, no, natukod or nagka-fracture or whatsoever. So this is the arm sling. Meron tayong video pa rin. So ito, how to put an arm sling. So ganun pa rin class, ilalagay natin yung apex, no, sa may kilikili banda. So nandiyan ang apex. Yung isang end is nandoon sa shoulder. Tapos yung isang end naman is i-cross natin doon sa may neck. Diyan tayo mag-a-apply ng spare knot. Class, make sure na kapag ganito, nakikita pa rin yung tawag nito yung nails or kuko ng ating patient. Hindi siya parang nakabayang matindi or lumalini na. Tapos ganon, apply kayo ng spare knot and then itago lang natin yung loose ends. Tapos dito sa may C2 banda class, merong apex dyan na medyo naka-loose end. Ang ginagawa dyan class para magbuot, no, magbuot ng arm sling is you just have to twist yung apex tapos i-insert natin siya. Okay? Yan, insert the remaining apex. I-twist natin na apex. Yan, insert lang natin para magbuot siya. Magbuot ang arm sling. Okay? That is the arm sling. Just make sure na makikita pa rin natin yung kamay niya or yung kuko niya para ma-monitor natin. That is arm sling. Next one, class, we have the cravat bandage for the cheek or ears. Ito naman, class, ginagawa natin to kapag may sugat sa ulo. Pwedeng sa cheeks, pwedeng sa ears, pwedeng sa forehead, or any part ng face natin. Pwedeng ganito. So, ayan. Sample. Other bandaging techniques. Bandaging technique. Jaw injury bandage using a triangular bandage. Using the triangular bandage, fold a narrow bandage. Bandage through the chin and on top of the head. Cross to either side of the head. Bandage across the forehead and back of the head. Yan. Tie a knot to the crossing on the other side. Make sure, Cut any class, loose ends. na yung cross doon, yung cross na part, ito To either side of the Yan. head. Bandage across the head. To either side of the head. Bandage across the forehead and back of the head. Tie a knot to the crossing on the other side. Cut any loose ends. Kayo mag-square knot sa kabilang side ng ulo natin. Okay? So, ganun po yung sa cravat for cheek or ears na sugat. Okay? Other bandage
Then, we also have the Cravath bandage for forehead. So, ito class, wala akong video nito kasi masyado lang naman siyang madali. So, of course, you will have to perform Cravath, no? Sige, mag-Cravath tayo. Narrow Cravath lang class kasi forehead lang naman. So, hindi naman siya ganun talaga kalaki. So, here. Tapos, ganito. And then, so narrow tayo. 3 folds. So, gagawin natin class, for example, mayroon tayong sugat sa forehead. So, ang gagawin natin class is magsa-start tayo sa isang side. Ganon. Ganon lang natin. Ganon. Tapos, babalik natin siya sa kabila. Ganon. Tapos, dito na tayo mag-a-apply ng square knot sa isang side. So, nakikita nyo naman sa picture, no? Andyan, nasa isang side lang tayo nag-apply ng square knot. Okay? So, yun ang class. Linisin nyo lang talaga yung part na naglo-loose ang ends para neat and clean siyang tignan. Yung isa naman class is the Cravath for elbow. So, ganun pa rin class. Elbow, ilagay nyo lang doon sa sugat. Tapos, ano nyo lang class, i-cross nyo lang talaga na matatabunan yung sugat at yung pressure and then apply square knot. Okay? Okay. And, lastly, class, meron tayong sa sapatos or sa paa na, ano sa tawag ani? Na injury. Okay? So, I think, class, nagkaroon ng typo itong video. Kasi instead na shoe off, shoe on ang nalagay nila. Sige lang, explain ko lang sa video. Ito class ha. Eto class, ayan. Ulitin natin. So, ang nakalagay dito class, shoe off. Pero, shoe on talaga siya class. Parang namali lang siguro sila ng type, no? Kapag sinabi kasi natin shoe off class, walang sapatos dapat. Okay? Pero dito sa video is naka-shoe on siya. Ayan o, may sapatos siyang suot. So, ginagawa natin ito class kapag may fracture. No? May fracture ang paa. So, gagawin natin ito as support sa feet para hindi siya masyadong makafeel ng pain kapag inaapak niya at kapag naglalakad siya. So, try lang natin. Ayan. So, that will serve as support sa feet kapag may fracture. So,
Then, meron din tayong open wound, no? Ito yung sinasabi ko, class, na pareha siya kapag may burn sa kamay. Ganun din ang pagkaka-perform natin sa paa. Okay? Tignan nyo. O, ayun. Naglagay siya ng pressure sa paa. May burn or may sugat. Plus, ha? May sugat talaga. So, lagay nyo lang yung apex sa taas. Tapos, hold nyo yung gilid. Ayan. Then, cross it pababa. Sa baba ng ankle. Then, cross na naman sa taas. And then, dito kayo sa harap mag-spare na para mas mabilis matanggal ng buto. No? Tapos, tapunin nyo yung mga loose ends and then takpan nyo ng remaining na apex na naman. Okay? Ayan. So, that is the open wound injury. Yung kanina is, ano yun? Fracture. Bone fracture. Yung shoe 1 and shoe 2. Okay? So, that's it. No? That's it for our topic for first aid, bandaging, and types of wounds. So, as you can see, nauna na, no, yung ating slides for your task performance next week. So, hopefully, makabalik na tayo with our face-to-face next week para ma-perform natin itong ating task performance. So, of course, you know naman na ang task performance natin class is 50% ng ating grades. So, this will be by pair. So, kayo na bahala magpili kung sino yung magiging pair ninyo. Anyways, palitan naman kayo ng perform. So, ano yung task natin, class? You will be performing bandaging application. So, ano yung instruction? Of course, you have to bring your own triangular bandage. That will be 50 points. And then, second is you have to perform at least 5 types of first aid bandaging. 5 types per each, ha? For each person na ka-pair mo. So, 5 sa'yo, 5 din sa pair mo. So, 5-5 kayo. And then, the challenge here, class, is you should be able to perform 1 type of bandaging within 1 minute only. So, for example, sasabihin ko, perform head top. So, your timer starts now. So, magpa-perform kayo. Pag sinabi kong time's up, no, within 1 minute lang, taas na agad ng kamay. Natapos nyo man or hindi, yung inyong bandaging, kailangan nyo nang mag-stop. Kasi nga, 1 minute lang yung ibibigay sa inyo para ma-perform yung 1 type of bandaging. So, 5 man yun siya. So, that will be 5 minutes. Pero, hindi siya sabay-sabay ipa-perform. By, by time siya. Okay? And then, of course, you should perform the proper spare knot. And the criteria naman for scoring, the proper execution is 70%. So, dyan ko titignan, class, kung tama ang pagkaka-perform ninyo, including kung tama ang spare knot. So, kapag sa spare knot pa lang mali na kayo, of course, that will be a deduction sa score ninyo. And last is yung neatness. So, sabi ko kanina, we are talking about health here. So, dapat neat and clean yung pagkaka-perform natin ng bandaging. So, kailangan nakatago yung mga loose ends and malinis talaga ang pagkaka-perform. Okay? So, that is the scoring or the criteria for scoring sa ating task performance. So, don't worry, I will be posting this sa Teams natin. And again, if you have any questions or clarifications regarding our topic, just please message me via MS Teams para masagot po natin lahat ng questions ninyo. And make sure na after you watch this video, kindly secure your screenshots and comment it down below doon sa aking announcement. That will serve as your attendance for today. Okay? No screenshot, no attendance. Tandaan niyo yan. Okay? So, again, I hope you have learned a lot from our topic for this morning, and I hope na we can apply it during our task performance. So, that's it for today, everyone. Please keep safe and stay hydrated. Thank you so much. Bye-bye.